Naharap ngayon si Pangulong Kuting Jr. sa tatlong malalaking kaso na naglalayong busisi ng umano'y katiwalian sa kanyang administrasyon. Kasabay nito, lumalakas ang panawagan para patalsikin si House Speaker Tambaloslos at ilang pang mga kongresista matapos ibulgar ni dating Senador Lacson ang umano'y nakawan na naganap sa Kamara. Ayon kay Lacson, hindi nalinggit sa kalman ng publiko ang umano'y maling paggamit ng pondo sa Kamara na sinasabing pinangungunahan ng ilang malalapit na kaalyado ng administrasyon. Binanggit niya na may mga ebidensya na magpapatunay ng malawakang korupsyon na nagdulot ng malaking dagok sa tiwala ng taong bayan. Samantala, ang tatlong kaso laban kay Kuting ay may kinalaman sa aligasyon ng pandarampong, pang-aabuso sa kapangyarihan at kapabayaan sa pagtugon sa mga isyung pambansa na ngayon ay masusing iniimbestigahan ng mga otoridad. Habang lumalakas ang panawagan para sa pananagutan, nananatiling tahimik ang Malacanang hinggil sa mga isyong ito. Maraming Pilipino ang nananawagan ng transparency at hustisya, lalo na't nasasangkot na ang pinakamalataas na lider ng bansa. Sa kabila ng lumalalang tensyon, umaasa ang sambayanan na mananaig ang katotohanan at magsisilbing aral ang kaganapang ito sa sistema ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa masulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Duran-duran para sa iyo sa birthday mo at ang pinakamataas na presyo na nakita nila, hulaan mo. Magkano? Aabot halos sa $1,000,000 para imbitahin ang Duran-duran. Kaya sa birthday ko, pag-ipunan mo ha, gusto ko YouTube. Joke lang po. Ako na lang tutugtog sa birthday ko. Ang malaking katanungan dito dahil alam po natin lahat na ang mga government officials ay hindi maaaring tumanggap ng regalo. So, ito yung mga tanong ko, Professor Gatmaytan. Ano? Number 1, illegal ba itong pagtanggap or pag-attend ni Pangulong Marcos ng birthday party niya na inorganisa ng mga kaibigan niya? Number 2, do we consider this party as a gift? And number 3, is this corruption? Ay, ayon sa RA 6713, ito yung Code of Ethics for Public Officials natin, tama pa, hindi maaaring tumanggap ng gift ang sino mang public official. No? So walang exempted dyan, kahit Pangulo? Kahit Pangulo, kasi hindi naman nakalagay. No? Ang premise ng batas ay, ang nakalagay kasi baka bayad sa isang pabot na ginawa ng public officer na yun. O kaya expectation na in the future, nakakaasa siya na tutulungan siya nitong official na to. So nagiging bahagi po yan ng tinatawag nating mga rent-seeking activities. Ibig sabihin, kung nagbigay ka ng regalo, meron pang inaasahang pabor sa tao na to. So, kaya po siya pinagbabawal, no? Tapos, ang tanong mo about party, nakalagay po dito dun sa sinabi kong batas, 6713, nakasama ang entertainment. Okay? So, it can be argued na kasama talaga yan sa mga bawal na tinatanggap ng isang public officer. Tapos kung hindi ka pa... So sinasabi mo, napakalinaw sa batas na ang entertainment ay bahagi ng definition ng gift na dapat ay hindi tinatanggap ng public officials. Yes. Okay. Mayroon pang batas na kung saan mas malinaw ang bawal. Pangalawang batas na po ito. Ito yung Presidential Decree number 46. Na? Sino ang pumirma? Pinirmahan po ni Presidente Ferdinand Marcos. Senior. So si Father ang author ng, kasi at that time the presidential decree, it's an issuance of the president na may epekto ng isang batas. So anong nakalagay dito sa PD na to? So nililitin yung mga bawal na gagawin, gifts, entertainment, at nakalagay po talaga doon, throwing of parties. At hindi naman nare-repeal yan, no? Hindi, chinek namin parang pinasagpad ngayon ng mga ahensya. At wala ring exemptions? Wala. Okay. In fact, nakalagay doon kahit Pasko. Hindi talaga pwede. So maliban doon sa dalawang batas na yon, meron pa bang ibang basehan? Meron pa ang third law, under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naka-define po doon ang graft. No? And one of the forms of committing this act is ito rin naman, mga pagbawal
na nag-commit ng criminal offense, Pangulong Marcos, sa pagtanggap at pag-attend ng birthday party na to na inorganisa ng mga kaibigan niya. May isa akong tanong, kung ang nag-organize ng birthday party at nagbayad ng party ay si First Lady o kaya yung mga anak niya, si Congressman Sandro Marcos, would that fall under that definition of corruption? Yun natin yung isang exemption ng pag family member. Okay. Close family members, hindi ba yung kaibigan nyo, hindi ba yung barkada nyo, hindi ba yung mga practices? Oo. Kaso di ba parang may policy din naman tayo sa mga extravagant lifestyle? Oo, iba naman yun. Kasi pinag natin dinidiscourage yung, I'm sorry, that's civil code, 6713 din. Oo, na bawal naman extravagant. But that question is hypothetical. Ang sinasabi ko lang, mas maganda sana ang sitwasyon ni Pangulong Marcos kung si First Lady o kaya mga anak niya ang nag-organisa nitong Duran-Duran birthday party. But unfortunately, sabi ko, napakalinaw na sagot ng PCO na ang mga kaibigan ni Pangulong Marcos ang nag-organisa nito. I'm actually very curious, no? Malaman, sino ba itong mga kaibigan na to? Ngayon na napakalinaw po, no, na may naganap na korupsyon dito sa pag-attend ni Pangulong Marcos sa birthday party niya. Ano yung remedy natin bilang mga mamamayang Pilipinas sa pag-demand ng accountability? Yung isang remedy natin ay pagsampa ng criminal cases laban sa Pangulo. Pero ito ay available lang kapag natapos na yung termino ni BBM. No, kasi ang presidente ng Pilipinas ay may immunity from suit. Hindi mo pwedeng kasuhan, whether administrative, whether criminal, ang sitting president. At ito ay dahil ayaw natin na magkaroon ng sitwasyon na wala nang ginawa yung presidente, kundi mag-depend sa sarili niya sa mga korte. Kasi ang assumption natin, maraming ginagawa ang presidente, very busy yan. So hindi niya magagawa yung trabaho niya kung wala siyang ginawa kundi humarap ng kaso. Kaya patatapusin mo na yung term niya, pwede na po siyang kasuhan ng graft and corruption dito sa birthday party niya. Tignan niyo yung kaso ni Duterte ngayon. Dahil natapos na yung term niya, marami ng kasong sinasampa sa kanya. Wala na siyang ginagawa eh. Yung susunod kong tanong, so maliban po sa paghihintay na matapos ang termino ni Pangulong Marcos, bago siya makasuhan ng criminal na kaso, no, dahil corruption ito, maaari ba siyang ma-impeach? Yun na po. Maaari din siya ma-impeach. Pwede ba siyang ma-impeach? Grounds ng impeachment ay graft and corruption. At napakalinaw dun, batay sa tatlong batas na diniscuss natin, na ito ay isang corruption. Tama ba? Tama. Napakasaya naman ng politics sa Pilipinas. May vice president ka pa naman eh. I mean, naka-discussion lang po sa marami na rin at umiinit ang usapan na maaaring may ma-file na case of impeachment sa vice president. Ngayon naman, pwede rin ma-impeach ang presidente dahil sa corruption. Ano po bang masasabi natin, Pilipinas? Talaga din naman, nakakadalawang taon pa. Okay. So, i-summarize natin ha. Sabi ng law professor Dean Gatmaitan, 3 ang nilabag na batas ng Pangulo sa pag-attend ng birthday party. Yung 6713, bawal tumanggap ng anumang regalo ang mga public officials. Entertainment, yun, birthday party, entertainment yun. So, very clear. Pangalawa, yung Presidential Decree 46, throwing a party, bawal. Ang batas na pinirmahan ng Marcos Sr. Nilabag ng kanyang junior. Ano pa, yung anti-graft and corrupt practices. Yun, yung 3 batas na sinight ng law professor Gatmaitan na nalabag. So, ngayon, na nakaupo pa siyang presidente, hindi siya pwedeng kasuhan. Later on na lang of our territorial integrity. Nakakalungkot po ang pangyari dahil yung Sabina Shoal o Skoda Shoal, after 5 months na binantayan natin dahil merong attempt ng Chinese Coast Guard ba o ano na i-develop nila into a military base kagaya ng ginawa nila sa ibang reef or shoal. Nako, sayang po.
yung 5 months na hirap, gastos ng ating gobyerno, biglang umalis. Na wala man lang magandang paliwanag, wala man lang replacement ship. Okay? Ito, may post ang GMA News. May litrato ng isang Coast Guard personnel. Basahin ko na lang. Umiinom ng tubig mula aircon. Drinking water from the rain and air conditioning among what BRP Teresa Magbanwa personnel injured while guarding his Koda shoot. So, grabe, saludo ako sa dedikasyon, sa sakripisyo ng ating Coast Guard personnel. Meron mo yan? Umiinom ka na ng tubig mula sa aircon. Kung may ulan, mas okay. Kung walang ulan, kaya doon napilitan. Ako, naka-experience ako niyan nung kabataan ko pa sa bundok, military operation. May mga panahon na wala kaming mainom, wala kaming makain. But that's part of buhay ng isang uniform personnel. Kaya makarelate po ako itong hirap na pinagdaanan ng ating mga Coast Guard personnel. Saludo ako sa ating Philippine Coast Guard. Sayang ang inyong hirap. Meron akong nabasang comments dito, no? Si Mark G. Velasquez, sabi niya, I have nothing but admiration for the dedication of this personnel. What they have achieved is truly commendable. However, this situation could have been avoided if the government set aside its ego and acknowledge that we can't do this alone. We need to strengthen our stance against the bullying from China by accepting offers from other allies to bolster our resistance against its aggression. The public is growing increasingly frustrated with seeing the country pushed to the wall and abused by China. We should employ every deterrent available, as China won't stop until there's nothing left for the Philippines. The Philippines is the only country experiencing this level of severe aggression because China already knows that all our government does is issue endless protest, making the country look pitiful to the world. Wake up. Okay, gusto kong magbigay ng comment. Yung commendable, sabi niya yung Coast Guard personnel, I agree. Kailang itong sinabi niya na hindi sana mangyari ito kung ang ating gobyerno tumanggap ng tulong sa ating mga aliado. Okay. Mga few weeks ago, last month ba, in-interview yung commander ng Pacific Command ba yun? Nung sabi niya yung pagtulong, pag-escort sa mga Philippine vessels sa pag-resupply sa Escudation, na parang lumalabas na gusto niyang tumulong, gustong US tumulong. Don't be deceived. Ang statement ng Admiral, nakalimutan ko ang pangalan niya, yung escorting Philippine vessels sa resupply, hindi yun klaro. Anong sabi niya? It's a reasonable option. Ako, I'm not anti-US. Kailang itong commitment, itong policy ng US administration ngayon, iba. My view is hindi talaga sila fully committed na tutulong sa atin. Kaya nga, yung sabi ng US Admiral is,
escorting Philippine vessels pag resupply sa Skoda Shoal is a reasonable option to make. Option pa lang yun. Kaya, bakit tayo nag-withdraw? Ay wala. To me, hindi klaro yung commitment ng US government na tulungan tayo doon. Kasi kung tutuhanin ng US yung promise nila na escortan nila ng US vessels, Navy man o Coast Guard US, takot ang US sa reaksyon ng China na mag-retaliate at magresulta sa shooting war. Kaya ito, nakita ko, naiipit tayo. Pinabayaan tayo itong alyado na kunuhay ironclad commitment. Yun ang tingin ko. So, anong problema? Ang problema hindi yung dedikasyon ng ating AFP or Coast Guard. Handang lumaban. May panawagan pa nga si Senator Tolentino sa mga reservists. Nanawagan na tumulong sa pagdepensa sa ating teritoryo. And I believe maraming reservists dyan na gustong tumulong. Kaya ang problema, foreign policy. Sinabi ng nag-comment na tayo lang ang ginigipit ng ganito. Marami ring bansa na merong sigalot with China sa South China Sea na yan, sa Spratly Islands na yan. Eh bakit hindi nagkakaproblema ang Vietnam, ang Indonesia, iba pang bansa? Bakit tayo lang ang ginigipit? Isa lang ang rason. Tayo lang ang dumikit ng todo sa US. Dahil sa perceived na pakikialam ng US, dahil sa foreign policy ng ating Pangulo, na dumikit na siya, umasa na siya ng husto sa US, yan ang ayaw ng China. Yung Vietnam, nung una, nagkaputukan na yan. Namatayan ng mga Vietnamese Navy. Lumubog ng barko nila. Eh bakit ngayon? Tahimik na ang yung mga disputed islands between China and Vietnam. Wala nang problema. Inaalaw na ng China ang Vietnam na i-develop yung mga structures na inoccupy nila. Bakit? Eh, ang Vietnam hindi puppet, hindi tuta ng US. Tayo, bakit tayo ginigipit? Kasi ang tingin ng China, dumikit na tayo ng todo sa US. Gusto lang ng China na, okay, wag makialam ang US, tayo lang. So, again, foreign policy. Kanya-kanyang diskarte yan ng mga presidente. Nung si PRRD, ayun, usap lang, bilateral. Philippines and China lang mag-usap. Eh ngayon, ang foreign policy is US. Nandyan, makialam kayo. Nagkaroon tayo ng 9 EDCA sites. Yan na, dinedevelop na ng US ang EDCA sites na yan. Bakit may EDCA sites? Tingin ng China is mga bases militar na gagamitin ng US in kaso na magkagera with China. So ang China naman, nakikita ko, dinidevelop din na yung mga reef, shoals na yan para tapatan ang US. So yun po, napakalungkot. We have lost yung post ni Ina-adapt ngayon ito ni Jinggoy at saka nito ni Villanueva, Joel Villanueva, no? Opo, nakabalik na po ako. Hindi lang po tayo natutuwa dahil parang bumalik na si Marcoleta. May time hinahanap natin si Marcoleta. Bakit tahimik si Marcoleta? Bakit walang sinasabi kaya si Marcoleta? Mukhang yung iglesia parang ganoon, no? Ako po hindi po ako mahilig sa magtalakay ng mga reliyon, no? Pero sa politika po kasi, dalawang relihiyon po kasi yung very vocal sa kumbaga sa politika, kahit hindi po nila alam, no?
ay malaki po yung epekto nila sa politika. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!